Ang hilig ni Miming Kambing ni Elisa Q. Ruales. Pauwi na sa bahay si Inang Kambing galing sa palengke nang siya ay napatingin sa karatulang nakapaskil sa plaza. Ganito ang nakasulat sa karatula: Patimpalak sa pagluluto sa Barangay Santol 2024. Dali-daling umuwi si Inang Kambing sa kanilang tahanan upang ibalita ito sa anak na mahilig magluto. Tuwang-tuwa si Miming Kambing sa magandang balita. Inihanda niya ang mga kagamitan sa pagluluto. Ganun din ang kanyang sarili para sa nalalapit na paligsahan. Tiwala naman si Inang Kambing sa kakayahan ng anak, kaya hinayaan niya lamang ito sa ginawang paghahanda. Dumating na ang takdang oras ng paligsahan sa plaza. Masayang umalis sa tahanan si Miming Kambing patungo sa plaza kasama si Inang Kambing. Pag-usayan mo, anak. Wika ni Inang Kambing. Opo, ina. Ang masayang tugon ng anak. Makalipas ang itinakdang oras ng pagluluto sa mga kalahok, nagtungo si Miming Kambing sa kinaroroonan ng kanyang ina. Narito na ang resulta ng mga nagwagi sa ating patimpalak. Laking gulat ng mag-inang Kambing na wala sa mga nabanggit na nagwagi si Miming Kambing. Biglang nalungkot si Miming Kambing sa naganap na anunsyo, kaya niyakap siya ng mahigpit ni Inang Kambing. Ganyan talaga sa paligsahan. May nanalo at may natatalo. Alam kong ipinakita mo ang iyong husay sa pagluluto. Sambit ni Inang Kambing. Walang imik si Miming Kambing sa sinabi ng ina. Napansin ni Inang Kambing na hindi na nagluluto si Miming Kambing mula nang sumali sa paligsahan. Napalitan ng lungkot ang masayahing mukha ni Miming Kambing, kaya hinikayat niya ang anak na huwag mawalan ng pag-asa. Halika at tuturuan kita ng tamang proseso sa pagluluto. Banggit ng ina. Ganito ang proseso sa pagluluto. May tamang paghihintay ng oras para sa lasang gusto mong makuha. Dagdag pa ng ina. Maraming natutuhang teknik sa pagluluto si Miming Kambing. Muling nanumbalik ang interes niya sa pagluluto. Muli siyang isinali ng kanyang ina sa paligsahan sa pagluluto sa kabilang bayan. Ngunit, nang malaman ito ni Miming Kambing, ay nag-alinlangan siyang sumali. Hindi ako nanalo sa paligsahan sa ating bayan. Sa iba pa kaya? Ang bulong niya sa sarili. Pero patuloy na hinikayat ni Inang Kambing ang anak. Sa araw ng paligsahan, sinunod ni Miming Kambing ang proseso at tamang paghihintay na itinuro ng kanyang ina. Kumusta ang pagluluto mo, anak? Ang wika ni Inang Kambing. Mabuti po. Sinunod ko ang mga itinuro ninyo sa akin. Buong kumpiyansang tugon ni Miming Kambing. Matapos ang ilang oras ay inanunsyo na ang mga nagwagi. Napatalon sa tuwa si Miming Kambing nang marinig ang kanyang pangalan. Dali-dali niyang niyakap ang kanyang ina at nagpasalamat sa pagtityaga at paggabay sa kanya. Ang pagkatalo sa paligsahan ay hindi nangungahulugang wala nang galing sa kakayahan. Ang lahat ng kahusayan ay nagsisimula sa pagtitiwala sa sarili, pagtatyaga at pagpapatuloy. Sambit ng ina sa kanyang anak. Opo, Inang Kambing. Salamat at nariyan kayo upang palakasin ang loob ko. Kwentong Pinoy, nakakama